Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa lumalalim na kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at North Korea. Ayon kay Zelensky, nakatanggap muli ang Moscow ng karagdagang ballistic missiles mula sa Pyongyang na aniyay ginagamit na sa digmaan sa Ukraine. Вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. Pinakamatinding tinamaan sa pinakahuling pag-atake ang Zaporizhia, kung saan 7 ang nasawi at 24 ang nasugatan. Ayon sa mga otoridad ng Ukraine, North Korean ballistic missile, Zircon missiles at guided aerial bombs ang ginamit sa pag-atake. Pawang mga empleyado ng Zaporizhzhia Steel Plant ang 7 nasawi na inabutan ng pag-atake habang papunta sa shelter matapos tumunog ang air raid alert. 3 pa ang nasawi sa mga Russian drone at missile attack sa kalapit na lugar. Sa Kiev, tinamaan din ang isang infectious disease hospital at isang children's hospital. Bagaman walang nasaktan sa mga bata at medical staff dahil nasa shelter ang mga ito. Nagdulot din ng power outage ang mga pag-atake sa energy at critical infrastructure sa ilang bahagi ng bansa. Itinanggi naman ng Russia na mga civilian facilities ang kanilang tinarget at sinabing military industrial facilities at transport logistics centers ang puntirya ng kanilang mga pag-atake. Pero para kay Zelensky, hindi lamang Ukraine ang dapat mabahala sa patuloy na paggamit ng North Korean weapons sa digmaan. Aniya, nagbibigay ang labanan ng pagkakataon sa Pyongyang na subukan at paunlarin ang kakayahan ng mga missile at iba pang armas nito sa aktwal na digmaan. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північно-корейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону. Nauna nang sinabi ni Zelensky na maaaring magpadala pa ang North Korea ng 30 hanggang 50,000 karagdagang tauhan sa Russia, bagaman wala pang inilalabas na ebidensya o takdang panahon para sa sinasabing deployment. Nauna nang nagpadala ang Pyongyang ng libo-libong tropa para tumulong sa Russia laban sa mga puwersa ng Ukraine sa Kursk region. Noong 2024, lumagda rin ang Russia at North Korea sa isang Mutual Defense Pact habang matagal nang inaakusahan ng Ukraine, South Korea at mga kanlurang bansa ang Pyongyang ng pagbibigay ng armas sa Moscow. Dahil dito, nanawagan si Zelensky sa mga kaalyado, kabilang ang mga bansa sa Asia Pacific na tumulong sa pagpapalakas ng air defense system ng Ukraine. Говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї і йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитись. Kabilang sa mga kailangan ng Ukraine ang karagdagang air defense system at interceptors na kayang pabagsakin ang mga ballistic missiles. Samantala, pinaiigting din ng Kiev ang sarili nitong long-range drone attacks sa loob ng Russia, kabilang ang pag-target sa mga oil facility at logistics hub. Ayon kay Zelensky, higit 2,500 kilometro ang layo ng isa sa pinakahuling tinamaang oil refining facility sa Tobolsk, Siberia. Iginiit ng Ukrainian President na magpapatuloy ang kanilang long-range strikes upang iparamdam sa Russia ang epekto ng digmaan at itulak ang Moscow patungo sa kapayapaan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.